Ang ating pong moderator ngayon ay sa maghapong ito ang ating butihing konsehal ng bayan, ang first councilor ng bayan ng Angono, ang kagalang-galang na Honorable Dong Malonzo. Siya po ang babasa ng ating mga paksa sa umagang ito at mamayang hapon at ang termino ng debate at ang tungkulin ng moderator. Konsehal. Maraming salamat po, Pastor. Isang magandang umaga po sa inyo. Sa ngalan po ng aming punong bayan, Mayor Jerry Calderon, ay wini-welcome po namin kayo sa umagang ito, sa bayan ng Angono. Babasahin ko po muna yung mga alituntunin ng debate bago po yung paksa. Mga alituntunin ng debate. Oras at araw ng debate, June 17, 2005, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. 2 yugto ang debate. Sa umaga, ang unang tatayo ay affirmative. 30 minuto kada tayo at 5 minuto ang pagtatanong o cross-examination sa katatapos magsalita. Sa pangalawang yugto, sa hapon, ang negative sa umaga ang tatayong affirmative. 30 minuto kada tayo at 5 minuto ang cross-examination. Ikaapat, kung ang tanong ay categorical, ay dapat sagutin ng oo o hindi. Subalit, ipapaliwanag ng hindi ihigit sa 30 seconds. So, yun po yun na oo or hindi. Kung categorical ang question, pero pwede siya magpaliwanag ng 30 segundo. Ikalima, huwag babanggit ng personal sa tagapagsalita o gagamit ng patutsada o pag-alahi. Dapat igalang ang tagapagsalita. Ika-anim, ang sino mang hindi darating sa araw at oras ng nasabing debate ay magmumulta. Sa bagay, ano na ho ito dumating na parehas Kaya hindi ko na babasahin kung magkano yung multa. Masyadong malaki po. Ikapito, dapat magkaroon ng tagapamagitan o moderator. Ako na nga po yun. Pagtiyagaan nyo na po, kung po pwede po. Na walang kinikilingan sa magkabilang panig. Makakaasa po kayo, wala po akong kikilingan. Ikawalo, dapat may timekeeper. Meron po tayong timekeeper. Sir, timekeeper? Brother Romy po ng Seventh-day Adventist Church. So, yun po si brother. Pero meron po magbabantay din sa kanya. Si Brother Reynald, Pentecostal Missionary Church. galing pa ho ng Baguio. Ikasyam, kung ang tagapagsalita sa sino mang panig hindi matatapos sa 30 minutong paliwanag, ay maaari siyang umupo na. Subalit, hindi mapupunta bilang karagdagan sa susunod na tagapagsalita ang nalalabing minuto na hindi niya natapos. Kasampu, ang bawat tagapagsalita ay dapat magpakita ng ugaling Kristiyano sa panahon ng debate. Ikalabing isa, ang hindi makakatapos hanggang sa ikalawang yugto ay ipapahayag na talo. Ikalabing dalawa, kung ang gym na pagdadausan ng debate ay may bayad, ay paghahatian ng dalawang panig ang bayad sa gym. Okay na po tayo ron. Ikalabing tatlo, bawal ang pagsigaw o pangangantyaw na sino man tagapakinig. Para sa inyo po yung mga audience. Bawal ang pagsigaw o pangangantyaw ng sino mang tagapakinig. Ang hindi sumunod dito ay palalabasin po namin sa loob ng gym. Ikalabing apat, ang lugar na pagdadausan ng debate ay sa Amang Rodriguez Gym, Angono, Rizal. Ang pangalan na po nito kayo na mga pastor ay Angono Gymnasium na po. So, ang tungkulin po ng inyong lingkod, una, basahin ang paksa ng magkabilang panig na pag-uusapan at ang alituntunin ng debate. Ikalawa, kung ang tagapagsalita ay out of order, ang moderator ay hindi magpapasya. Kung ang tagapagsalita ay out of order,
kundi ang susunod na tagapagsalita. So parang sa court po, yung tagapagsalita ang pwedeng magsabi ng out of order. Ikatlo, 5 minuto bago matapos ang tagapagsalita, bibigyan ng moderator ng babala ang magsasalita. So ibig sabihin po, pag 25 minutes na nagsasalita ang tagapagsalita ng bawat panig, ay wawarningan po namin na meron ka na lang 5 minuto na nalalabi. Ika-4, ang moderator ay hindi magpapasya kung sino ang natalo sa pag-uusap ng magkabilang panig, kundi ang bayang nakikinig. So yun po ang ating mga alituntunin at ang tungkulin po ng moderator. Kaya po atin na pong sisimulan. Para sa unang yugto po, ang ating pong paksa. Pwede po bang tawagin ng mga tagapagsalita ng bawat panig sa tungkol po sa unang paksa? Ang pagsamba at Sabat sa pananampalatayang Kristiyano ay unang araw ng Sanlinggo o Sunday, ayon sa Biblia at mga referensya. Sino po ang una magsasalita? Magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan dito sa Angono. Ibig naming batiin ng magandang umaga ang kagalang-galang na pinunong bayan ng bayang ito, ang kagalang-galang na Mayor Jerry Calderon. Kami nagpapasalamat, kinayagan tayong makagamit nitong basketball court. Ganon din sa ating magiting na moderador, ang kagalang-galang na Councilor Dong Malonzo. Magandang umaga sa inyo at sa inyo mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang public debate ay isang sining na paraan ng pagpapalaganap ng kaalaman. Debate is an art. By way of debate, we can disseminate the truth. Sa ganitong layunin, mga kababayan, mga kapatid, tayo ay narito upang ipahayag natin ang katotohanan. Dito po ay walang insultuhan, maginoong pagpapalitan ng katwiran sa pamamagitan ng Biblia at mga referensya ayon sa ating paksa. Ang aking itatayo ngayon, mga kapatid, ay ang unang paksa na nasa affirmative, ang Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Ang paksa ay ang pagsamba at Sabat sa pananampalatayang Kristiyano ay unang araw ng Sanlinggo ayon sa Biblia at mga referensya. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Inaanyayahan ng lahat na tayo ay tumayo at ating hingin sa Diyos ang kanyang patnubay na ang kanyang espiritu ang siyang magtanglaw ng liwanag at pagkaunawa sa bawat puso. Ama naming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na aming maipapahayag ang iyong mga salita, na amin, Panginoong, maipagtatanggol ang Ibanghilyo laban sa maling aral. Panginoon, ang aming dalangin na ikaw ang mamagitan sa pag-uusap na ito. Ang iyong espiritu ang siyang magtanglaw sa aming mga puso upang lahat, kakampi o kalaban, ay makatanggap ng liwanag mula sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa, panatilihin po ang kapayapaan sa aming kalagitnaan. Panginoon, aming hinihingi sa iyo ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat. Tayo po'y makakaupo na. Diyan nagsisimula ang aking 30 minutes. Ang aking pagpapatotoo sa paksa, sapagkat tayo po ay nalagay
sa pagpapatotoo. Ang una pong gagawin natin, sapagkat ang paksa ay ang pagsamba at sabat sa pananampalatayang Kristiyano ay ang unang araw ng sanglinggo. Una po, ating titiyakin ang panahong saklaw ng ating pag-uusap. Ito, mga kapatid, sabi ng paksa, Kristiyano. Sa makatwid, ang saklaw ng panahon ay ang panahon ng Kristyanismo. Kailan nagsimula ang panahon ng Kristyanismo? Ayon po sa mga referensya, ayon po sa Webster Encyclopedic Dictionary, ang tungkol sa pasimula ng Kristyanismo, ang sabi ay ito: Christianity came into being circa 30 AD when the apostles received the power of the Holy Spirit to preach the resurrection and gospel of Christ. Sa makatwid, lumalabas na ang Kristyanismo ay nagsimula sa panahon ng Pentecostes. 30 AD, approximately, yan ang panahon ng Pentecostes. Pinapatunayan po yan sa chronology ng Bible. Ang chronology of the Bible sa New International Version sa page 'Walang page ito kasi nasa introduction. Pero narito po sa chronology of the New Testament. At sabi, 30 AD Pentecost. Sa makatwid, pinapatunayan ng mga referensya na ang pasimula ng Kristyanismo o ang panahong saklaw ng pag-uusap na ito ay mula sa pasimula ng Christianity o ng araw ng Pentecostes. Sabi ng diksyonaryo, sabi ng Bible chronology, yan po ang pasimula ng Christianity. Ang ibig sabihin, hindi kasama ang panahon na si Kristo ay nasa laman, dahil yan ay hindi panahon ng Kristyanismo ayon sa ating ipinakita sa inyo. So, maliwanag sa makatwid, ang saklaw na panahon ng ating paksa, ang panahon ng Kristyanismo na nagsimula sa maraming referensya 30 AD o ang araw ng Pentecostes. Sa makatwid, dito nagsimula ang Christianity. Pangalawa, ating i-define din ang Sabbath. Ang Sabbath ay Hebreyong salita ng ibig sabihin pamamahinga, cessation from labor. Yan po ang Sabbath. Walang sinasabi na ito ay oras ng pagsamba. Ang cessation or rather Sabbath is purely rest day. Yan po ang sabi sa Bible. Samantalang ang pagsamba naman, ayon po sa church history, ang pagsamba ay ganito. Ito ay nasa page 460 ng History of the Christian Church. Sa page 460, Christian worship is the public adoration of God in the name of Christ, the celebration of the communion of the believers as a congregation with heavenly head for the glory of the Lord and for the promotion and enjoyment of spiritual life. Sa makatwid, ang pagsamba
ito po ang public adoration. Kaya yan po ating niliwanag kung ano ang pagsamba, kung ano ang Sabbath, at kung sino ang mga taong nasasaklaw, mga Kristiyano. Maliwanag sa makatwid. Ngayon, ano ang scriptural na batayan kung bakit unang araw ng isang linggo o linggo ang pagkakatipon upang sumamba? Una, mga kapatid, ang unang pagkakatipon pagkatapos na si Kristo'y mabuhay na maguli ay sa unang araw ng isang linggo. Mateo 28 at ang talata ay 9. Ang sabi po sa Mateo 28 talatang 9, at narito sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga galak kayo, at sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Kaya dito nagsisimula ang araw ng pagsamba ng mga Kristiyano. Nang si Kristo ay mabuhay na maguli, siya ay sinamba ng kanyang mga alagad. Ang pangalawang pagkakataon na nagkatipon ang mga alagad ay sa mga Gawa 2 sa talatang 1. At nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkatipon sa isang dako. Narito, for the first time, ang mga mananampalataya sa pagkakataong ito, sabi sa talatang 14, ay 120. At ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa, sa pananalangin na kasama ng babae, si Maria, ina ni Jesus, at pati ang mga kapatid. At ang sabi, mga kapatid, sa talatang 13, na sila ay nagkatipong kasama ng mga alagad. At 16, na sila ay sila, mga kapatid, ay 120 sa 15 na may 120. Sa makatwid, ang sunod na pagkakatipon nila, at sa pagkakatipong ito ay dumating ang banal na Espiritu ay noong araw ng Pentecostes. Anong araw ang Pentecostes? Ang araw ng Pentecostes ay linggo o unang araw ng isang linggo. Sa Lumang Tipan, ang kapistahan ng Pentecostes, kung tawagin ito, ay kapistahan ng mga linggo. Na ang sabi sa Leviticus 23, sa talata, mula sa talata na 16, sa makatwid bagay hanggang sa kinabukasan ng ikapitong Sabat, bibilang kayo ng 50 araw at maghahandog ng harina sa Panginoon. Sa makatwid, itong Sabat ng mga linggo, ito ay 7 isang linggo, which is 49 days. Ang susunod na araw, the 50th day, ito ang araw ng Pentecostes. Because precisely what it mean by the word Pentecote in Greek, na ang ibig sabihin ika-50, Pentecote. So, ang Pentecote sa makatwid o Pentecostes, nangyari ng linggo. Bakit? Sapagkat ika-50 araw. Ang 49, ika-7 araw ng isang linggo, ang 49th day. Tumatama sa 7 times 7 kasi, 49. Sa makatwid, ang 50th, ito ay linggo. Sa makatwid, ang linggo ang naging araw na sila'y nagkatipong lahat
dumating ang Holy Spirit at doon nagsimula ang Iglesia ni Kristo bilang kapulungan. Alamin natin mga kapatid na ang salitang Iglesia, ang secular na meaning ay an assembly. Assembleya o pagkakatipon ng mga tao. Yan ang paggamit ng salitang Iglesia sa common or popular literature. Kaya, bago ang Iglesia ni Kristo matatag sa araw ng Pentecostes, ang Biblia bumabanggit ng mga iglesia. Halimbawa, sa mga Gawa 7, mayroong iglesia sa ilang. Bakit iglesia sa ilang ang tawag sa kanila? Ang Asembleya ng Israel ay tinatawag na iglesia sa ilang. Ang sabi po ay ganito, 38, ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang. Kaya may iglesia o asembleya ng mga tao na sumusunod sa Diyos. Ganon din, mababasa natin sa Mateo 18. Ay sinasabing, kung hindi sila maniwala, sabihin sa iglesia. Kaya bago ang Pentecostes, may iglesia in the sense na ang iglesia ay asembleya. In fact, the word iglesia is used on political assembly. Political assembly. But, pagkatapos ng Pentecostes, unique sapagkat ito ay ginamit iglesia ni Kristo. Praise the Lord! So, ang iglesia ni Kristo nagsisimula sa araw ng Pentecostes na ito ay linggo. Kaya ang linggo, mga kapatid, ay naging mahalaga sa iglesia. Ang unang pagsamba ng si Kristo'y mabuhay na maguli sa Mateo 28:9 at sa araw ng Pentecostes nang sila'y nagkakatipon sa araw ng linggo, dumating ang Holy Spirit. Kaya, sa ganitong kadahilanan, naging ugali ng mga apostol na magkatipon kung linggo, sumamba sa linggo. Kaya ating mababasa sa mga Gawa 20, talatang 7, na sila ng araw ng linggo ay nagkakatipon. Ang sabi po ay ganito, at ng unang araw ng sanglinggo nang kami nagkakapisan upang putol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Sa makatwid, ito ang unang pagkakataon na binanggit ang dati na nilang ginagawa na pag-araw ng linggo, nagkakatipon upang sumamba sa Panginoon. Ang pagsamba ay binubuo ng salita, pangangaral ng salita ng Diyos at pagpuputol-putol ng tinapay. At ito ang ginawa nila sa unang araw ng isang linggo. Sa makatwid, narito ang tinatawag na apostolic practice. Naging practice nila ito na pag-araw ng linggo o unang araw ng isang linggo ay magkatipon at bilang mga mananampalataya ay sumamba sa Panginoon. Kaya mababasa natin sa unang Korinto 16:2 na tuwing unang araw ng isang linggo, sila ay nagkakatipon. Ang sabi po ay ganito, tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa
ng ambagan sa pagpariyan ko. Inyong mapapansin, ito ay sa Korinto. Pero ito pala'y gawa na sa ibang mga iglesia. Ang sabi sa unang talata, ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, gawin din naman ninyong gaya ng iniutos sa mga iglesia ng Galacia. So mga katwid, gaya ng iniutos sa Korinto na tuwing unang araw ng isang linggo, sila ay magkatipon at maging pagkakataon nito upang ang kanilang ibig tulungan sa ambagan ay kanilang malikom ang ambagan sa ganitong dahilan. Sa mga katwid, ang mga gawa 20 talatang 7 ay naging ugali nila. Paano natin nalaman na ito ay naging ugali? Ang salita ay tuwing unang araw ng isang linggo. Sa mga katwid, naging ugali, naging kalakaran. Ano ang nagpapakita? Ang salitang tuwing. Hindi occasional ito, kundi naging regular. Kaya ang sabi ay nagkatipon siya. Sa makatwid, ang pagkakatipon ng iglesia ay hindi Sabado, kundi Linggo. Ito ang kapulungang Kristiyano na nagsimula noong 30 AD at magwawakas hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Samantala, within the institution or founding of the church in the day of Pentecost, up to the coming of the Lord Jesus Christ, Christians will observe Sunday as done by the Apostle Paul. Inyo pong mapapansin na dito sa mga gawa 20 sa talatang 7, malaya sana silang magkatipon sa Sabado, pero sinadya na hindi Sabado, kundi unang araw ng isang linggo. Ito po ay mababasa natin sa talatang 6. Mga gawa 20, talatang 6. At kami nagsilayag mula sa Pilipos, pagkaraan ng mga kaarawan ng mga tinapay na walang libadora. At nagsidating kami sa kanila sa Troas, at sa loob ng 5 araw, na dooy nagsitira kami 7 araw. Inyong mapapansin, tumira sila sa Troas ng 7 araw. Pero, hindi sa ika-7 araw sila nagkatipon, kundi pagkatapos ng 7 araw, saka lang sila nagkatipon upang sumamba. Sa makatwid, sinadya talaga na hindi sa Sabado, kundi sa Linggo, sumamba nila. May pagkakataon sana silang sumamba ng Sabado, kung Sabado ang dapat ipagsamba. Bakit? Naroroon sila ng 7 araw. Pero, naghintay si Pablo ng unang araw ng isang linggo. At saka sumamba para sa kinabukasan, umalis na siya. Sa makatwid, ito'y hindi pagkakataon lamang. Ito'y sinunod ang naunang mga pagkakatipon ng mga mananampalataya mula nang si Kristo ay mabuhay na maguli hanggang sa araw ng Pentecostes at hanggang sa si Kristo o si Pablo ay nangaral. Inyong mapapansin na ito ay 20 years after Pentecost. Saka lamang nagpatuloy ang pagsambang Kristiyano sa araw ng Linggo. Sa makatwid, naipakita ko sa inyo sa pamamagitan ng Biblia na ang pagsamba ay ng Kristiyano ay ang unang araw ng isang linggo. Kaya maliwanag, ang ating pinag-uusapan ay ang mga Kristiyano. Kaya narito mga kapatid, mamaya sa ikalawa kong pagtayo, ipapakita ko sa inyo ang historical evidences na mula
ng panahon ng Pentecostes hanggang sa bago ang 321 AD sa panahon ni Constantine, mayroon ng pagsamba sa araw ng isang linggo. Sapagkat ang kanilang paniwala na si Constantino ang nagbago ng Sabado puntang linggo. Pero si Constantino ay na-convert noong 301 AD. At ipapakita ko mamaya sa history, kasaysayan ng Iglesia, na mula ng 30 AD hanggang before Constantine, 321, linggo na ang kanilang pagsamba. So, ating makikita na in Bible times, ang Kristiyano, o sa ibang salita, ang Iglesia, ay sumasamba sa unang araw ng isang linggo. Hindi Sabado, kundi linggo. Ang ating paksa na aking patutunayan na ang Kristiyano ay ang pagsamba ng mga Kristiyano ay unang araw ng isang linggo o Sunday. So narito mga kapatid, ating makikita na Sunday silang nagkatipon. Wala tayong makikita na sila ay nagkatipon ang Kristiyano ng Sabado. Wala. Ang makikita natin na ang Kristiyano nagkakatipon sa unang araw ng isang linggo. Kaya maliwanag mga kapatid, ang ating paksa pinatunayan ko sa pamamagitan ng Biblia. Mamaya patutunayan ko sa pamamagitan ng referensya. Praise the Lord! Na ang araw ng pagsamba ng Kristiyano ay hindi Sabado, kundi linggo. Praise the Lord! Kaya mga kapatid, ito ang tungkulin ng aking katunggali, pasubalian niya itong mga ginamit kong mga talata. Ito ang kanyang tungkulin. Kanyang tutulan itong mga talatang ito. Pag kanyang natutulan ito, mananalo siya. Pero pag hindi siya mananalo, matatalo siya. Okay, ito ang kanyang tungkulin mamaya. Kaya yung mapapansin mga kapatid, ang maginoong debate, katwiran at doktrina. Wala ritong emosyon. Wala ritong emosyon. Kung sakalit ang Sabado'y mapatunayan kung hindi para sa Kristiyano, huwag kayong magdamdam, kundi kayo ay magsisi. Pero, pag napatunayan niya na ang Iglesia ay sumamba ng Sabado, magsisisi rin tayo. Bakit? Yan. Kaya, bakit? Ang hanap natin katotohanan. Ang katotohanan ang ating hanap. Pero kapag hindi niya napatunayan, magsisisi kayo. Bakit? Ay, ibig sabihin, mali kayo. Mali kayo. At hindi kayo dapat magmatigas sa mali. Sa makatwid, mga kapatid, ang unang Kristiyano ay nagkatipon sa unang araw ng isang linggo. Praise the Lord! Ngayon, ang kanilang sabi na ang linggo raw ay hindi gawa ng Diyos, kundi gawa ng mga pari. Gawa raw ito ng Papa sa Roma. Ang unang gumawa raw nito ay si Constantino. Sa Law of the Sabbath ni Constantino, mababasa natin. Ano po? Sana siya i-walk. The Law of the Sabbath. The Law of the Sabbath. Ito po ang kanilang pinagbabatayan na ang linggo ay bunga ng batas ni Constantino noong 371 AD. At para sa inyong informasyon,
na ina-PowerPoint natin ito. O Brother Ewok, sana yung ating PowerPoint. Ang batas ng Sabat ni Constantino. Huwag ninyong sikipan diyan si Brother Ewok para makapagmaniobra. Brother, yan. The Sunday Law of Constantine. Ito ang pinagbabatayan nila na siyang nagbago raw ng Sabado papunta sa Linggo. Na ang pagsamba daw talaga ay Sabado. Pero sa utos ni Constantino, ang pagsamba raw ay naging Linggo. Pero inyong tingnan. Pasimulan mo, brother, doon sa pasimula. The Sunday Law of Constantine. The law issued by the Emperor Constantine on the 7th of March, AD 321, regarding the day of rest from labor, read thus. Now, for your information, kinuha naman namin ito sa Great Controversy, libro na isinulat ni Mrs. White, na binago ang title. Ang title ngayon ay The Triumph of God's Love. Ito ay nasa appendix ng volume 2 sa page 598. Ito po ang pagkabasa. The Sunday. Yan po. Volume 2, page 598, 599. Triumph of God's Love. Ang sabi ng batas na ito, Brother Ewok, ang sabi ng batas na ito, yan, the Sunday Law of Constantine, the law issued by the Emperor Constantine on the 7th of March, AD 21, regarding a day of rest from labor. Inyo pong pansinin, rest from labor. Ang salita po ay ganito, all judges and city people and craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun. Country people, however, may freely attend to their cultivation of the fields, because it frequently happened that no other day are better adapted for planting the grain in the forest or the vine in the fences, so that the advantage given by heavenly providence may not for the occasion of a short time perish. So, ano raw ang deklarasyon ni Constantine? Ito ba ay idineklara niya na araw ng pagsamba? Hindi. Ito ay araw ng pahinga. Ano ang pagkakaiba ng araw ng pahinga at araw ng pagsamba? Ang araw ng pahinga, walang religious connotation. Samantalang ang araw ng pagsamba, ito ang public adoration ng Iglesia sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan po ang pagkakaiba ng worship at rest, which Sabbath is meant. What is Sabbath? Rest from labor. What is worship? Public adoration of God through Jesus Christ our Lord. At ang ipinahayag ni Constantine ay hindi ang araw ng pagsamba, kundi araw ng pahinga. Ang pagsamba ay sa araw ng linggo. Kaya walang binago si Constantine. Ang tanong, bakit yun ang pahayag ni Constantine? Si Constantine, mga kababayan, dati pagano, na-convert siya sa Christianity. At sapagkat na-convert siya, sinunod niya ang araw ng Kristiyano na araw ng pagsamba na linggo. Kung ang paniwala ni Constantine, ang Sabado ang araw ng pagsamba, hindi siya na-convert sa Kristyanismo. Bakit niya babaguhin kung ang pagsamba mo ay Sabado na? Bakit niya babaguhin ang araw ng pagsamba? Ganoong konbertado na siya. That would be against reason. Sapagkat siya ay na-convert, kanyang sinusugan ang araw ng pagsamba ng Kristyanismo na doon siya na-convert. He favored
Kaya, ang sabi po naman, Nagbigay ng favor lang yan. Favor. Yan. ang sabi po dito sa ancient history, whether or not this interpretation of his motive is correct, Constantine embarked on a policy of favoring the Christian church. Favor. So he was not against the Christian church, lang. kundi pabor siya. Yun. Kung siya'y na-convert, natural lang, paboran niya. Kung talagang Sabado ang dating pagsamba, na-convert siya, ginawa niyang linggo, kontra siya. Yan. Bumabulak siya. Pero dahil na-convert nga siya, kanyang pinaboran, Yan. sinusugan, binigyan ng pagkakataon ng mga taong makasamba sa pagpalaya Maraming sa salamat kanila po, sa trabaho, Pastor sa makatwid. Art Sarioles. Hindi si Constantine Maraming salamat ang po. nagbago ng araw ng Sabado papunta sa Linggo, kundi ang practice Pastor, ng maraming mga salamat unang na po. mga alagad. Ubos na po yung oras. Maraming salamat po. Hello. At ibigay naman po natin ang cross-examination kay Brother Ronald. Sige po. Okay, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat, Ginoong Period, sa iyong presentation. Ako po yung magtatanong, Ginoong Period. Magandang umaga po sa inyo. Ang tanong po natin ay ito. Sa Mateo 28:9, binanggit nyo kanina na ang mga alagad ay sumamba at doon nagpasimula ang pagsamba ng mga alagad ni Kristo. Tama po ba? Ang sabi ko, na nung kanilang masalubong ang Panginoon, sumamba sila sa Panginoon. At yun nasundan ng iba pang pagkakataon na sumamba sila. Ayun, okay. Ibig po ba ninyo sabihin, Ginoong Period, ang mga alagad ni Kristo ay sumamba nun? Nandito pa si Kristo sa lupa, di po ba? Yan ang sabi ng Biblia. Aha. Ngayon, ang sabi nyo, ang Kristyanismo nagsimula noong 30 AD, nung Pentecostes, wala na si Kristo sa lupa. Paano So, ba ibig yun? nyong sabihin, Ginoong Period, Teka muna, Sandali, hinailan okay. natin ang sound, hindi ko maintindihan ang salita niya. Ulitin po ninyo ang inyong tanong. time po natin, titigil natin pag... O sige, So, Ginoong Period, ibig nyong sabihin pala, ang mga alagad ni Kristo noon, sumamba sa Kanya, pero hindi pa sila Kristiyano. ang mga Ang mga alagad ni Kristo noon, sumamba sa Kanya, pero hindi pa sila Kristiyano. sila'y tagasunod ni Kristo. Oo. Pero ang sinasabi, ang iglesia itinatag nung 30 AD. Dio, ang tanong Pero ko, ito ring mga tao, ang nucleus So, sa mga ng iglesia, ang unang Sa iglesia. mga tweet, Ginoong Period, mga Kristiyano sila o hindi? Nung sinamba nila si Kristo nung nandito sa lupa. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan ang iyong salita dahil ang iyong microphone Yung time, masyadong garbol. Huwag kayong magpalakpak ng inyong equipment ay garbol, mahina. Dali lang ako. Okay, hinaan natin. Sa mga tweet, Ginoong Period, kung sinamba nila si Kristo, doon sa binasa ninyo, nung narito pa sa lupa, sa mga tweet, mga Kristiyano sila o hindi? Hindi ko maintindihan talaga ang salita. Ano? Ano sabi mo? Sandali lang po. Hindi ko maintindihan Sandali lang po. Medyo... ang iyong tanong. Dapat huwag silang Time out, maingay time out. para Mahina maintindihan. na ang boses ko, Ginoong Period. Ulitin mo ang tanong. Ulitin po natin yung oras. Yung time natin, Kasi po mga kasama, pag nandito po kayo sa harapan, medyo mahirap po talagang maintindihan dahil O sige. wala tayong backup na speaker na para marinig namin yung sinasabi. Ang naririnig po namin yung feedback. Kaya minsan nahihirapan din po kami talaga. At siguro ma-check po natin yung mic ng bawat isa. Brother, Sige pakicheck po. po. Matanong. Okay. Linawan po ninyo. Oo, ulitin ko. Hindi naman ganun kalakas. Nung sinamba doon sa Mateo 28:9, ng mga alagad si Kristo, sila ba'y mga Kristiyano o hindi? Ang Kristyanismo natayo noong 30 AD, ang iglesia. Pero sila, ang nucleus ng magiging Kristiyano. So, Sila ang tagasunod. Sa mga tweet, mga Kristiyano sila o hindi? Oo, hindi. lang Hindi pa sila naturingan, pero tagasunod sila ni po. Kristo. Ayun. Yun. So,
Ibig sabihin nyo, pwedeng maging tagasunod ni Kristo pero hindi Kristiyano. Ano ho ba ibig sabihin ng Kristiyano? Sapagkat ang Kristyanismo o ang Iglesia, hindi pa natatayo noon. Ginoong Period, ang tanong ko po, ano ho ba ang pakahulugan nyo sa Ang salitang Kristiyano ay yaong mga sumampalataya kay Kristo sa pangangaral ng mga subong Sandali ho. apostol, nabautismohan Sandali ho. at sumusunod sa pangunguna ng mga apostol. Iyan ang Kristiyano. Hindi ho yun ang tanong. Iba ho yung sinasagot nyo. Ang tanong ko po, Ginoong Period, ang tanong ko ho, ano ho bang ibig sabihin ng Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. Ayun! Sa makatuwid, mga Kristiyano sila. Susunod na tanong, Ginoong Period. Binasa po ninyo ang Gawa 27, Unang Korinto 16, 1 at 2, at bumanggit pa kayo nung sa Gawa 2. Ang tanong ko po, Ginoong Period, ayon sa paksa na ating pipirmahan, patutunayan ninyo na pagsamba at sabat. Hindi lang ho pagsamba, kundi pagsamba at sabat. Pagsamba at pagsabat. Ang tanong ko po, Ginoong Period, sa Gawa 27, Unang Korinto 16, 1 at 2, mababasa ba ninyo na ang mga Kristiyano sa talatang yon ay sumamba at ito ay sabat? Kung mabasa kong sumamba, Hindi ho, sabat po. aaminin mo ba na ikaw ay mali? Hindi. At ikaw ay bababa sa entabladong Okay. ito? Ginoong Period, ito po ang paksa. Ang paksa po na patutunayan ninyo ang pagsamba at sabat. Yan. Ngayon, Ngayon, hindi ho pagsamba lang. Ang tanong sasagutin ko, po kita. Sasagutin, huwag kang masyadong maingay. Ang pagsamba at sabat. at sabat, i-define ko na ang sabat ay pamamahinga. Sandali ho. Ang taong sumasamba, Sandali ho. namamahinga. Makakagawa ka ba habang sumasamba? Hindi ho. May trabaho ba na Sandali ho. magagawa ka Sandali pag ho. sumasamba? Sandali, ganun Ngayon, ho. sasagutin ko ang tanong nyo. Dapat, ang pinirmahan nyo, pagsamba at pamamahinga. Tama yun. Ang pinirmahan nyo yung Yung sabat. pagsamba Oh. ay araw ng pamamahinga. Eto nga eh. Ang tanong, Ginoong Period, bakit pag pagsamba, may mababasa kayo, pagsabat wala? Ba't ayaw nyo? Alin? Bakit pagsalitang pagsamba, gusto nyo Sapagkat ang basahin? pagsamba, Bakit ito, pagdating sa sabat, ayaw nyo nang bumasa? ito, sapagkat sa pagsamba, hindi nagtatrabaho ang tao, sumasamba sa Diyos. Makakasamba ka ba na nagtatrabaho? Sa makatuwid, It is tantamount to say Ito na na lang ang ho. pagsambay sabat. Okay, ganito na lang ho, Ginoong Period. Sa makatuwid, inaamin nyo, wala kayong mababasa ng salitang pagsamba at sabat. Okay, Sa Tapos na po. 27, Ulit ang na po. mga mananampalataya sumamba. Tapos na. Payag ka ba, babasa ako, na sila ay sumamba? Okay, time na po. Time na. Maraming salamat po sa dalawang Ginoo. At para naman po sa ating negative sa paksaan ang pagsamba at sabat sa pananampalatayang Kristiyano ay unang araw ng Sanlinggo. Ayon sa Biblia at mga referensya, tinatawagan po natin si Brother Ronald Obidos ng Seventh-day Adventist upang makapagsalita at magpaliwanag. Naka-ready na po ba? Okay. Magandang araw po muli at pasensya na po. Medyo na-late po tayo. At salamat po, Ginoong Perion, sa inyo pong maginoong pagsagot sa ating pong unang pagtatanungan. Sana po, doon sa mga baguhang nakikinig ay wag po kayong magkakaroon ng huwag kayong maapektuhan kung kami po ay nagtataas ng boses. Yun po ay natural lamang sa debate. As long as ginagalang po at nire-respeto po namin ang pagkatao ng bawat isa. Ano po? Amen po matayo ron? Ayan. So, gusto ko po na ang pag-uusap na ito, kagaya nga rin po ng sinabi ni Ginoong Perion, na maging mapayapa sapagkat nais nating ipakita sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo na tayo po bilang mga ngaral ng salita ng Diyos ay mayroong kapayapaan at nakasumpong na ng kapayapaan. Amen? So, sa umaga pong ito ay wala po akong ibang gagawin kundi tutulan lamang po ang sinasabi ng aking pong katunggali. Hindi po ako magpapatunay ng tungkol sa ikapitong araw ng Sabat.
yan po ay mapapakinggan nyo sa akin mamayang hapon. No? Kaya yung mga binanggit kanina ni Ginoong Periol, ine-expect ko na siya po ay magtatayo lang ng linggo bilang pagsamba at Sabat, medyo nakakarinig tayo ng konting advance party. Meron siyang advance party na argumento against Sabbath keeping. Hindi ko layuning sagutin ngayon yon. Kundi po, ang atin pong pipirmahan, sila po nasa affirmative. So, ibig sabihin, sila ang magpapatunay. The burden of proof ay sa kanila pong side ngayon. Patutunayan lang niya na talagang ang linggo ayon sa Biblia at mga referensya. Ako po naman mamaya ay magpapatunay tungkol sa Sabat. Ito po lamang ay isang paalaala. Doon sa aking cross-examination ay nakita ko po ang weakness ng argument ni Ginoong Periol. Hindi ho yung pagkatao ni Ginoong Periol, kundi yung kanya pong argumento. Kasi nakikita ko pong sincere ho siyang tagapangaral ng salita ng Diyos, kahit po kayo naniniwala kung mahal nyo ang Panginoong Hesukristo. Ang nakita ko pong weakness doon ay nung sabihin niya na kumbaga po sa pagtatayo ng bakod, ang ginawa po ni Ginoong Periol, binakuran na niya yung kanyang argumento tungkol sa linggo, para nga naman kung babasa kami mamayang hapon tungkol sa aming paninindigan ng ikapitong araw ng Sabat, ay hindi kami pwedeng bumasa sa four Gospels during nung si Kristo'y nasa lupa pa. Yun ang palalabasin niya. Babasa lang kami after nung Pentecostes. Yun. So, itatanong ko sana kanina sa mga kapatid, Ginoong Periol, inaamin ninyo, nung nandito si Kristo sa lupa, ay nangingiling siya ng Sabat. Kasi kung nung Pentecostes po, nagsimula ang pagsamba ng linggo, sa mga kapatid, bago Pentecostes, bago dumating si Kristo, nung si Kristo'y nasa lupa pa, ang pangingilin ni Kristo at nung kanyang mga unang alagad ay Sabado. Yun ho ang mangyayari. At yan sinusundan ko lang yung kanyang logic at argument. Ngayon, kung pangingilin ang pag-uusapan, ay sabi ko nga, ibig niyong sabihin sa Mateo 28:9 na binasa niya kanina, na ang mga alagad yun daw ang kanilang unang pagsamba. Hindi ko na nga lang masyado narinig, baka, or hindi niya siguro nasabi, na tatanong ko sana, anong araw yun? Baka linggo yun. Kung linggo yun, sa makatuwid, tatanungin ko siya, di nagsimula na ang Kristiyanismo, nandito pa si Kristo sa lupa. Kaso, ang nangyari po, mga kaibigan, nagsimula ang Kristiyanismo noong 30 AD. Tama po ba, Ginoong Periol? Noong Pentecostes. Kaya po, nagkaroon ng inconsistencies. Biriuin nyo, sumasamba na yung mga alagad ni Kristo nung nandito siya sa lupa. Harap-harapan, nakikita nila si Kristo ng mukhaan. At pagkatapos, hindi pa pansa na silang mga Kristiyano. Ngayon, tinanong ko, ano po ba ibig sabihin ng Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. So, kung yung mga unang alagad po ay hindi pa Kristiyano, sa mga tweet sila'y sumasamba kay Kristo, pero hindi tagasunod ni Kristo, ay magiging inconsistent po ang pananampalataya natin, mga kababayan, mga kapatid. Yan po ay palaisipan. Pag-isipan nyo hong maigi yan. Yan nakita ko lang na weak argument po ni Ginoong Periol sa bagay na yan. Okay. At hindi naman po tayo tumututol na doon sa Aklat ng Gawa ay talagang dumating ang panahon ng Pentecostes at ito po ay araw ng linggo. Hindi po ako tumututol doon. Ang tinututulan ko po